Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, kagabi ay nag-post si Ma'am Catherine ng kanyang midnight. Sabi niya dito sa kanyang post sa kanyang Instagram po, no, may kinakain siyang parang chip. Sabi niya dito, welcoming my 29th with a midnight snack. So hindi ko alam, parang promo pa rin ito ng kanyang endorsement mga kasambreros. Medyo daring lang ang kanyang pinost dito mga kasambreros. Pero ito no, si Ma'am Catherine ay 29 years old na, no, talagang malapit na rin siya sa sa 30s mga kasambreros. Ang bilis ng panahon, pero hindi mo akalaing 29 ito, parang 17 lang pa din kasi baby face mga kasambreros, no. And then so happy birthday kay Box Office Queen, kay Cinema Queen na talagang bumabaha ang endorsements from dati pa, no, hanggang ngayon mas lalo pa nadadagdagan mga kasambreros. And then ito, si Pops Alden naman nag-post kahapon, no, sa kanyang Twitter account. Parang ni-repost niya dito yung post niya Karon Pal. Sabi kasi dito parang personality niya kasi ito kung kaya pinost niya mga kasambreros. Sabi niya, introverts are private people. They don't flaunt their life in public. They have fun, they have adventures, they have stories that can knock your socks off, but they keep it low-key. You may think they live a boring life, but trust me, they have a wild side only if you get to ride. So, no, parang siya yung tinutukoy dito kung kaya nirepost niya mga kasambreros. And then ito, si Ma'am Catherine ay nakipagkita sa kanyang kumbaga pa friend din na si Joshua Junicio. So sa mga hindi po nakakaalam, si Joshua Junicio po ay dating Jamie artist din po, no. Kasama niya parang love team dati ni Barbie Forteza mga kasambreros. So nagkasama sila dati sa Jamie, parang Twin Academy yata or Teen Academy. Parang ganun po, no. So kasama niya si Mami Min dito mga kasambreros. And then ito si Ma'am Catherine parang yung last pictures niya kasama ang KB Bodies na fandom niya, na kung saan nga ay nag-advance birthday celebration sila, if I'm not mistaken 24 pa ito mga kasambreros. So ngayon lang po lumabas ang picture. And then ito, nagpaganda si Ma'am Catherine para kay Mrs. Fulkerson. Hindi, joke lang po, no. Sa parang part ng kanyang birthday celebration, itong kanyang pagpapagupit mga kasambreros, no. Talagang hindi siya gaano maiksi, hindi siya gaano mahaba, so sakto lang. Sobrang ganda niya, tingnan niyo pag habang ginugupitan, parang akalain mo 17 years old lamang ito mga kasambreros. Parang dating Catherine Bernardo last ilang taon, 29 tapos 17, parang 12 years ago, parang something like that. So correct niyo po yung math ko kung mali. So ang ganda, no, kasi parang yung kanyang barbero, ano ba to, Chinese ba to, parang 01 story. Ito yung may-ari ng ito sasabi ko nung nakaraan na barbershop pala ito, tsaka din nagpapaganda, parang salon, no. 01 story mga kasambreros. And then ito na, sobrang kulit dito ni Pops Alden. Nagsabog na naman ng kakulitan. Ito pa yung karugtong nung Cebuana taping nila, no. Gumagawa sila ng endorsement video or ng commercial mga kasambreros or TV commercial. Tapos mamaya pang talagang sobrang sobrang good vibes ito si Pops Alden mga kasambreros. Kasama yung kanyang production manager na sobrang kulit talaga, no. Mamaya pakinggan nyo, tatawa kayo ng tatawa dito. Kasi parang nagsasalita si Pops Alden sa likod ng camera, dinudugtungan ng kanyang production manager ng mga kalokohan na mga linya, kung kaya sobrang tawang-tawa yung yung mga kasamahan nila doon mga kasambreros, yung mga kapantas. And then ito last item natin, si Sir Alden po, no, at ang Casino Plus family ay nag-post, no, para ito sa kanyang March 29 naganap sa casino or sa Bingo Plus mga kasambreros. So from 8 PM to 10 PM itong live nila, no, sa March 29. Sa Saturday na po ito mga kasambreros. So parang syempre nang laro-laro siya, medyo ako dito na meet and greet kasi medyo siya, no, susugal siya mga kasambreros. Pero nonetheless ay congrats pa rin kay Pops Alden mga kasambreros and kapantas. Alright, so pakinggan natin ito, and sa susunod na vlog natin ay
i-vlog natin yung mga bumati kay Ma'am Catherine sa kanyang birthday, and hoping sana may ayuda tayo na magkasama ang Kath din sa kanyang birthday celebration. So pakinggan po natin itong kay Sir Alden, and then afterwards po ay ang salita ng Diyos. Dito ako. Ang sarap! Ang sarap mo. Pero anong paborito mong kainin? Ikaw. Ay, ako. Sorry po. Pero hindi na kakabigay. Lesson mo kang iwan. Opo, babay po. Wag, ito ka lang. Anong trabaho mo dito sa Cebuana? Production manager pero para akong laruan dito. Production Production manager ako. Pero laruan mo ko. Dito pare. Ay, ano, pare? Sorry ba? Sorry po, mama. Si Ate. At para po sa ating Word of God, para po sa ating mga nawawalan ng pag-asa, yung mga nanghihina ng pag-asa, basahin po natin Romans 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. So ang Romans 15:13 po, no, English Standard Version, written by Apostle Paul. Sinasabi niya dito na parang nire-remind niya tayo, okay? Ang salitang hope dito mga kasambreros ay refers to joyful and confident expectation of eternal salvation, okay? Ang basis ng believer's hope is God Himself. So yung foundation, yung root, yung pinaka main cause why we are hopeful ay ang Diyos natin po ay buhay. That is why Jesus Christ is our living hope. And He will complete the work of salvation that He began. So that's Romans 8:28-30, no? At saka Philippians 1:6. So in Christianity, hope is not wishful thinking or naive optimism. It is a settled confidence in the eternal and unchanging promises of God. So, kung kaya sinasabi ko parati na napakahalaga na magbasa po tayo ng Biblia araw-araw kasi nare-refresh, nare-remind tayo, at saka kung pa sa beauty treatment or sa skin treatment, na-rejuvenate, no? Bumabata ulit at nare-refresh ang ating mind, ang ating pagkatao, that may promise ang Panginoon. Meron siyang nakalaang promesa or pangako sa mga taong nananalig at nagtitiwala at umaasa sa Kanya. So kung ang tao, di ba, paasa, yung Diyos po natin ay hindi, because He is trustworthy, no? Mapagkakatiwalaan mga kasambreros. So hindi lamang siya naive optimism, yung parang walang value or parang childish na optimism, hindi po, no? This is actually true and surreal. We have this as sure as steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf. So that's Hebrews 6:19-20. So kung kaya yung ating kung mapapagtitiwala, pwede nating asahan, okay? Maaasahan sa oras ng kagipitan, sa oras ng trouble, sa oras ng trials, sa oras ng challenges, and kahit sa oras na tayo po ay nag-aalinlangan at nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos po natin hindi lang natin kasama sa saya, hindi lang natin kasama sa victory, mas lalo na po sa times of trouble and discomfort. This is a wonderful reminder that God is the source of our hope. In a world filled with hopelessness and despair, Paul prays that believers will continue to draw from a well of hope that will never run dry. After all, God is both the source and the sustainer of our hope. So, isa po siyang balon, okay? Wall of hope. So, isa siyang balon ng pag-asa na pwede tayong sumalok anytime, anywhere, mga kasambreros. Paul's description of God as the God of hope signifies that even when the future seems uncertain and unpredictable, God's steadfast love and faithfulness will keep our minds in perfect peace. So that's Isaiah 26:3, mga kasambreros. So sa lahat ng panahon, sa lahat ng nangyayari ngayon sa paligid natin, ang daming uncertainties, ang daming hindi sigurado, maraming hindi mapagkakatiwalaan at hindi mo maaasahan, mga kasambreros. And tayo bilang mananampalataya, syempre dapat maaasahan din tayo. When we say it,
we fulfill it. Next in Romans 15:13, Paul prays that God of hope will fill us with all joy and peace. Here we see the hope is connected to the qualities of joy and peace. Kasi mga kasamaras, yung kapayapaan at kagalakan, mangyayari yan kapag meron tayong inaasahan. Okay? For example, sasahod na ako sa aming pahulugan, no, sa gantong petsa. Ito, bibigyan ako ng tatay ko ng sa December, January pa lang ngayon. Pero tuwang-tuwa ka, no? Kasi nandun yung pag-asa, nandun yung inaasahan mo na mangyayari ang isang bagay. In other words, hope generates joy and peace within us even in the face of adversity. So, sa lahat ng pagkakataon ay nandun yung connected resulta ng umaasa ka, yung kagalakan at saka kapayapaan. Okay? Sinabi ni Lord na protektahan niya tayo, sinabi niya na meron tayong inner peace, meron tayong calmness, meron tayong positive outcome at saka yung promises niya ay nandyan lang nakalaan para sa mga nagtitiwala sa Kanya. So, nag-create siya ng pag-asa, nag-create siya, yung pag-asa, yung hope, kung paano nanganganak pa siya ng kapayapaan at saka kagalakan. No, grabe, no, mga kasambrero. So, Romans 15:13 is a heartfelt prayer. So, panalangin din siya and blessing for believers to experience the fullness of God's hope, joy, and peace by the power of the Holy Spirit. When faced with moments of uncertainty, we must continue to depend on the power of the Holy Spirit, for without Him, we can do nothing. So, ang conclusion natin dito ay wala tayong magagawa kapag wala ang Holy Spirit, ang Diyos po natin na source ng ating pag-asa. Sinare ko po ito mga kasamberos kasi malamang sa atin marami ng nawalan ng pag-asa, no, kaliwat ka na ng problema araw-araw, maaring malaking problema, maaring maliit na problema, maaring malaking problema, or kayang-kaya lang naman yung problema, no? Pero in the end, no, kay Lord po tayo talaga aasa because He is the source of hope, and Jesus Christ Himself is the living hope. Buhay na pag-asa, and forever po yan. Kaya hindi namamatay at hindi napapawi, hindi natitinag. Unshakable and immovable ang ating Diyos, mga kasambrers, ang Diyos ng pag-asa. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, panampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our living hope, buhay na pag-asa, Jesus Christ, the name above every name. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambrers ng Kapantasan pa. Alam po. I love you.